Noong 1971, may mga kakaibang tao ang nadiskubre dito sa Pilipinas. Dahon lang ang kanilang suot, tila walang muwang sa modernong sibilisasyon, at nakatira lamang sila sa kuweba. Sila'y mga primitibong nilalang na hindi alam na mayroong ibang tao sa mundong ito. Mga taong kuweba na napaglipasan na ng panahon at parabang nasa Stone Age pa rin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Binansagan silang mga tasaday. Marami ang namangha at naintriga sa pagkadiskubre sa mga taong kuweba na ito. Kaya naman, pinagkaguluhan sila ng buong mundo. Maraming pumunta dito sa Pilipinas para pag-aralan at makita ang mga tasaday. Maraming news article ang naisulat patungkol sa kanila. Nabida sila sa mga sikat na mga TV station na na-ere sa buong mundo. The amazing discovery of the Tassidae. Naging magazine cover sa National Geographic. At marami ding libro ang naisulat patungkol sa mga taong kuweba na ito. At maraming eksperto din ang nagsabing ito na raw ang the greatest discovery of the century in anthropology. Talagang binulabog ng mga tasaday ang buong mundo. The Tassidae, a small band of Stone Age cavemen reportedly isolated for hundreds of years. Stone Age tribe of cavemen, living there intact, untouched by the modern world. It was hailed in the press worldwide as the greatest anthropological find of the century. Ngunit ang lahat ng ito ay isa palang malaking kasinungalingan. Almost instantly, the Tassidae find became the Tassidae hoax. Dahil ang mga tasaday daw ay hindi naman talaga mga primitibong nilalang. Na sila daw ay mga ordinaryong magsasaka lamang na binihisan ng mga dahon at inutusan na tumira sa kuweba ng taong ito para lamang umarte sa harap ng kamera. There was something fishy with the story of the Tassidae. Great man, God of the Tassidae. Pinagbihis lang daw kayo ng ganyan. Totoo ba yun o hindi? Taong 1967, kung saan talaga nagsimula ang lahat. 2 taon makalipas ang pag-upo ni dating Presidente Ferdinand Marcos sa Malacanang, nagplano siyang ipreserba para hindi mamatay ang kultura at tradisyon ng iba't ibang mga katutubo sa Pilipinas. Nagtatag siya ng ahensya para dito, ang Presidential Assistant on National Minorities o PANAMIN. Itinalagan niya ang taong ito, si Manuel Elizalde Jr., isa sa mga matalik niyang kaibigan. Si Manuel, o mas kilala bilang Manda Elizalde, ay isang napakayamang negosyante. Mining, asukal, abaka, bakal, halos lahat ng negosyo ay meron si Manda Elizalde. At dahil siya ang head ng PANAMIN, isa sa mga pangunahing tungkulin niya ay ang mag-abot ng tulong sa mga katutubo. Linilibot ni Elizalde ang iba't ibang tribo. Kahit nasa kasuluk-sulukan pa ito ng kagubatan ay pinupuntahan niya mismo para magbigay ng tulong pinansyal at mga kagamitan para sa pagsasaka. At para sa mga katutubo, malaking tulong ang nabibigay ni Elizalde sa kanila. Kaya naman, malapit ang kanilang loob sa kanya. At noong 1971, habang naglilibot si Manda Elizalde sa kagubatan ng South Cotabato, may nakilala siyang mga ngaso na nakakita daw ng mga tao na nakatira sa kuweba at dahon lang ang suot. Biglang naintriga si Elizalde at agad niya itong pinuntahan. At nung makita na niya ang mga taong kuweba na ito, manghang-mangha si Elizalde. Sobrang primitibo, walang muwang sa modernong sibilisasyon at mga inosente ang wangis ng mukha. Binansagan silang mga tasaday. 26 lamang ang mga tasaday sa panahong iyon. Ang mga lalaking tasaday ang naghahanap ng pagkain para sa buong tribo. At dahil wala silang alam sa agrikultura at pagtatanim,
ang kanilang kinakain ay kung ano lamang ang kanilang mahanap. Palaka, prutas, at kung ano ang pwedeng kainin at madatnan sa ilog. Dahon lamang ang kanilang nagsisilbing pinggan at matulis na bato na nakatali sa kahoy ang kanilang nagsisilbing kutsilyo at kawayan lamang ang kanilang gamit para gumawa ng apoy. Ang mga batang Tasaday naman ay halos maghapon naglalaro sa mga baging at puno. Ang mga taong kuwebang ito ay uncontacted and isolated daw ng ilang libong taon. The Tassadai, a small band of Stone Age cavemen reportedly isolated for hundreds of years. Sobrang payapa at simple lamang ang buhay ng mga Tasaday. Ayon pa nga kay Elizalde, they didn't know there was a country, they didn't know there was a sea, they didn't know that their land had to be protected. Hindi nila alam na mayroong ibang tao sa mundong ito. Hindi nila alam na mayroong modernong sibilisasyon na paglipasan na sila ng panahon na parabang naiwan sila sa panahon ng Stone Age. At gaya ng ginagawa ni Elizalde sa ibang tribo, nagbibigay din siya sa mga Tasaday ng mga pagkain na hindi pa nila natikman noon, mga kagamitan na para sa kanila ay mga bago. At para sa mga Tasaday, malaki ang kanilang pasasalamat kaya malapit ang kanilang loob kay Elizalde. Sa katunayan nga, ang tawag nila kay Elizalde ay Momo Dakil Diwata Tasaday. They call Manda Momo Dakil Diwata Tassadai. Na ang ibig sabihin ay Great man, God of the Tassadai. ang dakilang Diyos ng mga Tasaday dahil sa sobrang mapagbigay ni Elizalde sa kanila. Nakuha na ni Elizalde ang loob at tiwala ng mga inosenteng Tasaday. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ito na pala ang simula ng kanilang masalimuot na buhay. This brought to the group a certain amount of suspicion at first and then concern that we should do something more than just isolate or try to protect this area for them, that we should advise the scientific world that there are these people who seem to be very different. Ipinagkalat ni Elizalde sa buong mundo na nakadiskubre sila ng Stone Age tribe. Ang daming pumunta sa Pilipinas para makita ang mga Tasaday. May mga dayuhang journalist, mga author, mga eksperto sa anthropology para lamang obserbahan at pag-aralan ng mga Tasaday. Ginawan sila ng maraming dokumentaryo. Isa na dito ang ginawa ng NBC News, ang The Cave People of the Philippines. The other word is Mafian, which means beautiful, good, all things nice. Mafian. Oh, Mafian. Maraming libro din ang naisulat patungkol sa kanila, gaya ng The Gentle Tasaday na isinulat ni John Nance. Naging magazine cover din ang Batang Tasaday na si Lobo ng National Geographic. At may iba ding na nagsasabi na mas mabigat pa daw ang pagkadiskubre sa mga Tasaday kaysa sa moon landing nila Neil Armstrong noong 1969. Talagang binulabog ng mga Tasaday ang buong mundo. The amazing discovery of the Tassadai. Stone Age tribe of cavemen, living there intact, untouched by the modern world. It was hailed in the press worldwide as the greatest anthropological find of the century. Ngunit sa kabila ng kasikatan dahil sa kakaibang pamumuhay nila, may mga taong nagdududa sa kanilang kredibilidad na hindi raw sila totoo. Isa na dito si Professor Zeus Salazar, isang historian at professor sa University of the Philippines. There was something fishy with the story of the Tassadai. Ayon kay Salazar, may mga questionableng salita sa lingwahe ng mga Tasaday. Kabilang na dito ang tawag nila kay Manda Elizalde na Momo Dakil Diwata Tasaday. Dahil ang salitang Diwata, which is a Sanskrit term for God, divinity, this word could not have entered the Philippines earlier than the 14th century. Isa ding pinupunto ng mga nagdududa ukol sa kredibilidad ng mga Tasaday ay ang sinabi ni Elizalde na They didn't know there was a country, they didn't know there was a sea. Ngunit sa kuweba kung saan sila naninirahan ay halos 22 kilometers lang ay dagat na. Kaya parang nakapagtataka. At isa din sa kanilang pinupunto, sabi sa mga news article at documentary, ang Tasaday daw ay Isolated for hundreds of years. Living there intact, untouched by the modern world. Ngunit ito ang kuweba ng mga Tasaday. At dito naman
may mga naninirahang ibang tribo, ang Tiboli at ang Manobo. At halos 3 oras lang ng paglalakad ang kanilang layo. Kaya para sa ilan, ito ay questionable. Mga mabibigat ang punto ng mga nagdududa sa mga tasaday. Ngunit parang wala lang itong kwenta dahil hindi sila makahanap ng mabigat na ebidensya. Ito pala'y sa kadahilanang hindi pinapayagan ni Elizalde na pumunta sa kuweba kung ang tanging layunin mo lang ay patunayang peke sila. Dahil si Elizalde ang may kontrol ng lahat. Si Elizalde ang nagdidesisyon kung sino lamang ang pwedeng makakita sa mga tasaday. Si Elizalde ang nagdidesisyon kung ilang araw at oras lang silang pwedeng obserbahan. Si Elizalde ang may kontrol ng lahat. Dahil dito, mas naging questionable ang kredibilidad ng mga tasaday. Dahil sabi ng ilang nagdududa kung tunay na Stone Age tribe ang mga tasaday, hahayaan ni Elizalde na pumunta ang mga eksperto ng hindi kontrolado. Habang sumisikat ang mga tasaday sa buong mundo, parami na rin ang teorya na peke sila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nang biglang The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Nag-anunsyo si Marcos ng martial law sa buong Pilipinas at di kalaunan, biglang ginawang National Cultural Reserve ang lupa ng mga tasaday. Ayon sa kanyang proclamation ay Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines, do hereby withdraw from entry, sale, lease, and exploitation containing an area of 19,247 hectares and hereby reserved for settlement purposes for Manobublit and Tasaday under Panamin Management. O sa madaling salita, bawal nang pumunta ang kahit sino man sa mga tasaday para daw mapangalagaan ang kultura nila. At mula noon, wala nang balita sa mga tasaday. Wala nang nag-oobserba sa kanila. Wala nang gumagambala sa kanila. Mapayapa na muli ang kanilang buhay. Ngunit makalipas ang mahigit 1 dekada, biglang pumutok ang balitang nawawala si Elizalde. Umalis siya ng bansa at nagtago. Ang kanyang dala-dala ang pondo ng Panamin na $35 million o sa panahon ngayon katumbas na ito ng $107 million o mahigit kumulang 6 billion pesos. At dahil dito, nabuwag na ang hensya ng Panamin. At makalipas ang 3 taon, nangyari na nga ang revolusyon. Marcha ang milyong-milyong Pilipino para mapatalsik sa pwesto si Marcos. Wala nang martial law. Wala na sa Pilipinas si Marcos. At dahil dito, naisipan ng isang dayuhang journalist, si Oswald Iten, na puntahan at kumustahin ang mga tasaday makalipas ang humigit 1 dekadang walang balita sa kanila. Ngunit pagpunta niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Wala nang naninirahan sa kuweba. Tila ba hindi na ito nagamit ng ilang taon. At ang mga tasaday, ito na sila ngayon. Nakasuot na ng mga damit, nakatira na sila sa mga kubo na parang normal na modernong tao. At idineklara agad ni Oswald Iten sa isang news article na peke ang mga tasaday. At makalipas ang 1 linggo matapos pumunta si Oswald sa mga tasaday, mayroon namang isang German magazine company ang nagpunta sa kanila. Ngunit ito na ang kanilang suot. Nakabahag na sila muli at nakatira na ulit sa kuweba. Ngunit nung nakaraang linggo lamang nung kaharap nila si Oswald,
ito sila. At doon na idineklara ng maraming reporter at eksperto na peke talaga ang mga tasaday. Maraming news article, may mga libro at dokumentary na mga kilalang media company ang nagsasabing niloko lang daw ng mga tasaday ang buong mundo. Almost instantly, the Tasadai find became the Tasadai hoax. The truth behind the tribe that never was. Marami din ang nagsasabi ang mga tasaday daw ay magsasakang manobo lamang na kinuha lang daw ni Elizalde para umarte sa harap ng kamera. They told me that they were in fact not a separate tribe called Tasadai, but that they were from the local tribes Manubo and Tiboli. They told me that it was the idea of Elizalde to make them pose as cavemen and Stone Age people in order to become famous. Ang iba naman ay sinasabing binuo lang daw ni Elizalde ang lahat para makuha ang mga natural resources sa kagubatang iyon. Manda Elizalde's isolation of the so-called Tasadai was part and parcel of a Marcos regime plan to herd tribal Filipinos onto reservations to make way for logging and mining interests held by Panamanian board members. The Tasadai hoax, it was charged, was part of a Marcos and Elizalde plot to strip tribal people of their lands. Biglang dumami ang teorya at naniniwalang peke ang mga tasaday. Ngunit sa kabila ng mga akusasyong ito, mayroon pa ring naniniwala na totoo sila. Tulad ng mga ekspertong pumunta sa kuweba noong 1971, naniniwala silang totoo at lehitimo ang mga tasaday. I don't believe the Tasadai are hoax. I have my opinions about the exploitation of their existence, but not that they're a hoax. There's nothing that anyone said that would make me believe that it's a hoax. I was quite skeptical about the Tasadai before I went there. The association with Elizalde, that Elizalde was, promoting the story or releasing the story, made me quite suspicious. But after having gone there and having learned about their language and the corroboration with other kinds of evidence about them, made it clear to me that these are authentic, real, primitive people. At isa din sa kanilang pinupunto, kung nag-aakting-aktingan lang sila, nakakabilib dahil naloko nila ang mga batikang eksperto na nag-oobserba sa kanila noon, na masyadong nakakamangha ang kanilang acting skills, lalo na ng mga batang tasaday. I think Elizalde will be the best director in the world if he can manage to orchestrate everything in this manner. And the Tasadai would be the greatest actors that they can fool a number of professional anthropologists. Ngunit ang talagang dahilan kung bakit naging mas kontrobersyal ang debate kung totoo ba o peke sila dahil din sa paiba-iba ang sinasabi ng mga tasaday. Tulad ng dokumentary ng ABC News sa kanilang programang 2020, sinabi ng mga tasaday na hindi daw sila nakatira sa kuweba at hindi sila nagsusuot ng mga dahon, na binuo lang daw ito lahat ni Elizalde. Were you born in the caves? No, we were born in the area surrounding the caves. Why did you go to the caves and take off your clothing and appear to be primitive cavemen? Elizalde said if we went naked, we'd get aid because we'd look poor. Were they rewarded? Did they get help? None. We're poorer now than we were before. Ngunit nung interview naman nila sa NBC TV, sinabi nilang totoo sila at pinakita pa nga nila kung paano sila nag-adapt sa modernong pamumuhay. This is the first time many of the tribe have been inside a house. One said, "What kind of cave is this?" Kaya litong-lito na ang mga anthropologist sa mga tasaday kung ano nga ba ang katotohanan. Mas lalong naging kontrobersyal at palaki ng palaki ang debate patungkol sa kanila. Hanggang sa... All these accusations are foundless. They are based on gossip, rumors, and deliberate lies. Biglang bumalik si Elizalde sa Pilipinas dahil palaging nadadawit ang kanyang pangalan sa isyu na ito. Dinala niya ang mga tasaday sa Manila at sinampahan niya ng mga kaso ang lahat na nagsabing peke ang mga tasaday. Umabot na ng Kongreso at Korte Suprema ang isyu patungkol sa mga tasaday.
At di kalaunan, natuldukan lang ang kontrobersyal na istoryang ito nung nagdesisyon na ang Kongreso na totoong mga taong kuweba ang mga Tasaday. At sinigundahan agad ito ni nooy dating presidente Cory Aquino na lehitimo ang mga Tasaday at hindi nag-aakting-aktingan lang. Nanalo ang mga Tasaday sa mga kaso. Napatunayan nilang totoo sila. At mula noon, unti-unti nang tumahimik ang kontrobersyal na istoryang ito patungkol sa mga Tasaday. Pangatlong ilog na namin to. So, hindi ko alam kung ilang pang ilog. Gaano pa kalayo, sir? At noong 2009, naglakbay ang batikang journalist na si Cara David papunta sa kuweba ng mga Tasaday. Dito sa kinatatayuan ko, ito yung pinakamaliit na butas nitong kuwebang ito. Ang sabi sa akin kanina ni Dul, dito daw nakatira yung mga babaeng walang asawa o yung mga dalaga para hindi maistorbo yung kanilang pagtulog. At di kalayuan sa kuweba, natagpuan niya ang taong ito. Kumusta po? Kayo po si Lobo? Si Lobo, ang batang Tasaday noon na naging magazine cover ng National Geographic at nabida sa iba't ibang mga dokumentary at libro. At dito na inilathala ni Lobo kung ano nga ba ang katotohanan. Ang sabi po kasi nila, hindi naman daw talaga kayo nakaganyan. Pinagbihis lang daw kayo ng ganyan. Totoo ba yun o hindi? Dati kung siguro ni Bitao kung tawagan ni Tudo. Oo, tapos? Dati namin tao dalam sini Tasaday. Namin tribu Tasaday. Sa ilang buwan kong pagre-research patungkol sa mga Tasaday, naniniwala akong totoo at lehitimo sila. Na ang mga taong ito ay totoong mga nakatira sa kuweba na dahon lang ang suot at hindi nag-aakting-aktingan lang. Ngunit may mga istorya lamang na parang na-exage at na-sensationalize ng mga taga-media at ni Elizalde para mas bumenta ang istorya ng mga Tasaday sa buong mundo. The greatest anthropological find of the century. Ngunit kahit ano pa man ang iyong paniniwala, totoo man o peke sila, mayroon isang naratibo ang nag-uugnay sa napakalaking istoryang ito. Ginamit, pinagsamantalahan, at ginambala lamang sila. Ginamit para sa pera, pinagsamantalahan para sa pansariling interes, at ginambala lang nila ang matahimik na buhay ng mga Tasaday.